Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi po sa inyong lahat na mga taga-subaybay ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Tina. Nasa mid-20s na ako ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Malibay, Pasay City. Tungkol sa aking kwentong pag-ibig at pakikibaka sa buhay. Ang ibabahagi ko sa inyo, kasama sa aking kwento si Boyet, ang aking kasintahan na aking minahal. Nagsimula ang pag-iibigan namin noong 18 pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Noong una po ay naging magkaibigan kami ni Boyet. Palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami. At masasabi ko po, Papa Dudut, na naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal sa loob ng kanya-kanya naming pamilya, kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo ang destino ni Boyet at sa wala siyang cellphone, kaya isang beses sa isang buwan lamang kaming nagkakasama. Ganun pa man ay hindi yon naging hadlang sa amin para mas tumibay ang aming pagmamahalan. Samantala, dahil sa kabaitang taglay ni Boyet ay gustong-gusto siya ng mga kaanak ko, lalo na si Mama. Tutal, nagmamahal naman kayo ng anak ko eh. Matatanong ko lang, kayo? Ang kasal ninyo? Ano? May plano na ba kayo? Halata ang excitement kay Mama nang itanong niya ito kay Boyet. Kayo naman, inay. Bata pa po ako para ikasal. Natatawa kong sabi naman kay Mama. Tumawa lang ito ng malakas. Pero parang gusto na yata ni Tita na ikasal tayo, Tina. Ano? Magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero Tita, kapag umabot na sa hustong gulang si Tina, magpapakasal po talaga kami. Yun naman ang wika ni Boyet na para bang sure na siya. Naku, sana kayo na talaga ang magkatuluyan. Hirit pa ni Mama. Kayo, inay, botong-boto po kayo kay Boyet ha, sabi ko naman. Habang natutuwa ako. Kasi very supportive sa akin ang aking ina. Oo naman. Matagal ko nang alam na si Boyet ang nararapat na lalaki para sa'yo. Ikaw, Boyet, sana'y huwag kang magbago ha. Bilin pa nito kay Boyet. Opo, Tita. Makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago. At mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po, Tita. Pangako. Yun ang binitawang salita ni Boyet na siya kong pinanghawakan noon. Na para bang sure na akong siya talaga ang makakatuluyan ko at mapapangasawa sa panghabang buhay. Samantala, Papa Dudut, hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahala namin dahil sa tiwala kami sa isa't isa. Kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon kahit nga na minsanan lamang kaming magkasama. Sa kabilang banda naman ay lumipas po ang 4 na buwan. Ay umalis po ako ng Bicol papunta ng Marikina dahil nagkaroon ako ng oportunidad na makapasok sa isang trabaho na may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yon ang sagot para unti-unti ko nang maabot ang mga pangarap ko. At pangarap namin ni Boyet, Papa Dudut, at kasabay noon ay tinanggal na rin ni Boyet ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng isang sorpresa. Hello! Sagot ko nang may tumawag sa phone ko sa oras ng break time ko. Hello? Pwede ba si Tina? Wika ng isang boses ng lalaki. At kahit na binago pa niya yon,
ay halatang halata pa rin na si Boyet ang tumatawag. Teka, Boyet, ikaw ba yan? Tanong ko habang na-excite. Ano ba yan? Nabuking mo ko kaagad? Sagot nito sa kabilang linya habang natatawa. Alam mo, kahit na mag-iba ka pa ng boses, malalaman at malalaman ko rin eh. Teka, kanino ka ba nakitawag? Usisa ko sa kanya. Guess what? May sarili na akong cellphone. Masayang balita niya sa akin. Wow, talaga? Wika ko habang natutuwa. Kasi magiging regular na ang komunikasyon namin. Bumili na ako ng cellphone kanina lang. Ayan ha, matatawagan at matetest na kita. Hindi na tayo mangangamba para sa isa't isa. Wika niya sa akin. Teka, nasan ka na ba? Maya-maya'y usisa niya sa akin. Nandito ako sa Marikina. Sagot ko naman. Marikina? Anong ginagawa mo dyan? May pagtatakang tanong ni Boyet sa akin. Nagtatrabaho ako bilang kasambahay. Pag-amin ko naman. Talaga? Kumusta ka naman dyan? Sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Usisa niya sa akin. So far so good eh. Ayos naman ako. Medyo suplado yung amo kong lalaki. Pero ayos lang. 2 araw pa lang akong naglilingkod sa kanila. Kwento ko naman sa kanya. Teka, bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo doon sa Bicol, no? Hirit niya. Mas malaki kasi ang pasahod dito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo. May pag-aalalang tanong ni Boyet sa akin. Ang totoo niyan, ayaw ng mga magulang ko na pumunta ako dito. Kaso hindi rin nila ako napigil. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Narinig ko naman sa kabilang linya ang paghinga ng malalim ni Boyet. Mag-ingat ka dyan ha, sabi pa niya sa akin. Syempre naman, para sa iyo loves, assurance ko sa kanya. Nga pala Boyet, sa susunod, huwag kang tatawag ng ganitong oras. Ayaw kasi ng amo ko na nakikipag-usap ako sa boyfriend kapag oras ng trabaho. Dagdag paalala ko naman. Ganun ba? O sige, sa susunod. Siguro naman. Pwede kitang tawagan sa gabi? Mabilis naman akong sumagot sa wika ni Boyet. Sure, sa gabi na lang tayong magkulitan. At least tulog na yung amo ko. Nga pala, ikaw? Kumusta ka na dyan sa Batangas? Ako naman ang nag-usisa sa aking boyfriend. Okay naman ako dito. Namimiss nga lang kita. Kaya nga talagang pinilit kong makaipon ng pera. Pambili ng cellphone. Alam mo ba? Picture mo yung ginawa kong wallpaper sa cellphone ko. Ganun eh. Maganda. At least parang katabi mo na rin ako. Sayang nga lang. At hindi ko magawa yan sa cellphone ko. Kasi alam mo na, sinauna, natatawa pa niyang sabi sa akin. Kailan pa lang day off mo? Maya-maya itanong niya sa akin. Nagtataka naman ako. Linggo? Bakit? Pupuntahan na kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo, tamang-tama, maraming mall dyan at mga amusement parks. Kaya malilibang tayo. Suhestyon naman ni Boyet sa akin. Nakaramdam naman ako ng excitement kasi matagal ko nang namimiss ang boyfriend ko. Sige Boyet, puntahan mo ako dito. Oo nga pala, kailan mo ako pupuntahan? Sa next week. Basta maklear ko lang yung trabaho ko. Sisibad ka agad ako papunta dyan. Hintayin mo ako ha? Bilin pa niya sa akin. Oo naman. Hihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya. Papa Dudut, hindi naging madali para sa amin ni Boyet na magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Dahil noong mga panahong yon ay mahigpit sa akin ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone, Papa Dudut.
Naging matindi rin ang hirap na inabot ko sa kamay ng aking amo. Hindi ko naman yon masabi-sabi kay Boyet kasi ayaw kong mag-alala siya sa akin. Ayaw kong maapektuhan ang sarili niya at ang trabaho niya. Kaya tiniis ko noon ang lahat ng hirap. May problema ka ba? Tanong sa akin ni Boyet. Nang minsang tumawag ako sa kanya. Yung amo kong lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako kapag nagkakamali ako. Boyet, ayoko na rito. Naiiyak kong pag-amin sa kanya. Umalis ka na dyan, Tina, sabi niya sa akin na may halong pag-aalala. Ilang beses ko nang sinubukang umalis pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong paalisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Wika ko sa kanya that time. Kasi Papa Dudut, ay desperado na talaga akong makawala sa abusado kong amo. Huwag kang mag-alala. Magli-leave ako sa trabaho ko. Pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang makaalis dyan. Sigh of relief. Pagkarinig ko sa mga sinabi niya, ano pa bang ginagawa sa iyo ng amo mo? Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya sa iyo? Tanong pa niya sa akin. Hampas niya ako ng anong bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot, minsan hindi pinapakain. Kwento ko habang umiiyak. Gusto mo magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag, Boyet. Baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Natatakot kong wika. Basta hintay mo lang ko dyan, Tina. Huwag ka nang umiyak, okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pagpapalakas ni Boyet ng loob ko. Samantala, nang malaman ng amo ko na nagsumbong ako kay Boyet tungkol sa pagmamaltrato ay inabot ko sa kanya. Kinumpis kanya ang cellphone ko at kahit na pumalag ako ay na-overpowered ako ng amo ko. Kaya wala akong magawa lalo na noong sinira niya ang cellphone ko sa harapan ko. Simula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng gumamit pa ng cellphone. Utos niya sa akin. At kapag nahuli pa kitang nakikipag-usap dyan sa boyfriend mo, Tina, sinigurado ko sa iyo, papatayin ko yung boyfriend mo. Pagbabanta pa niya sa akin. Naiyak lamang ako noon sa sobrang takot. Alam mo naman siguro ang kaya kong gawin. Teka, maalala ko. Heto, nakikita mo yang baril na to? Palagi ko yang dala, palagi ko yang sukbit. Kaya kapag nahuli kitang nakikipag-usap sa boyfriend mo para magsumbong, babaan kita ng bala sa ulo mo. At hindi lang yon, tatadtarin ko rin ng bala ang ulo ng boyfriend mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi pa niya sa akin. Tumango na lamang ako bilang tugon, Papa Dudut. Naging possessive ang amo ko sa akin. At dahil sa mapagmatyag na ang mga mata ng amo ko ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Boyet hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Sa impyernong pinasok ko, ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa pa ring pagdurusa. Hindi ko naman mahingi ang tulong ni Boyet at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak dahil sa pagtatanggol niya sa akin. Papa Dudut, punong-puno ng pagbabanta sa akin ang amo kong si Ramon na kapag nakipagkita at nakipag-usap ako sa phone kay Boyet ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon. Kaya nagpasya na akong tumakas noon. Kaso Papa Dudut, madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas. Doon ay mas tumindi pa ang pananakot niya sa akin. At isa na roon ang pagsasabi niya sa akin ang mga maitim niyang balak laban kay Boyet kapag umalis ako.
Kaya nag-decide na lamang akong wag nang tumakas para hindi na madamay ang boyfriend ko. Samantala, nakapuslit ako ng isang lumang cellphone na Nokia 3310 na nakita ko noon sa bodega ng amo ko. Kumpleto ito with charger at gumagana pa ang baterya. At dahil nasa akin pa rin ang SIM card ko na nanggaling sa cellphone kong sinira ng amo ko, ay doon ko ipinasok sa Nokia 3310. Agad kong tinawagan si Boyet at sa awa naman ng Diyos ay sinagot niya ito. Boyet, nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako aalis. Sa bahay ng amo ko, kinakabahang sabi ko sa kanya. Pero teka, bakit? Akala ko ba desidido ka nang umalis dyan? Nag-aalalang wika ng boyfriend ko sa akin. Hindi na. Nagbago na ang isip ko. Tipid kong sagot. Gustuhin ko mang umalis ng bahay pero hindi ko magagawa. At ayaw kong iligtas ako ni Boyet dahil baka mapahamak lamang siya. Dala ng amo kong baliw. Pero minamaltrato ka diyan, no? Lalong nag-alala ang boses ni Boyet. Para mailigtas ko ang buhay ng boyfriend ko ay kinailangan kong magsinungaling. Ayos na kami ng amo ko. Hindi na niya ako sinasaktan. Pagsisinungaling kay Boyet. Tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ba niya ang buhay mo, Tina? Bakit bigla ka na lamang umatras sa mga plano natin? Please, Tina, huwag kang matakot sa kanya. Nandito naman ako at ipagtatanggol kita, aniya. Hindi, Boyet, ayos na kami at saka hindi niya ako tinatakot, insist ko sa kanya. Dahil para sa akin ay mas mahalaga ang buhay ng lalaking mahal ko. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak lamang siya dahil sa akin. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko na nagsisinungaling ka. Nasa panic mode na noon si Boyet. Boyet, please. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Okay? Wala kang dapat na ipag-alala. Pagtatapos ko sa usapan namin noong araw na yon, Papa Dudut. Yun na nga ang huling pag-uusap namin ni Boyet. Sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Ramon at madalas ay nakakatikim na ako ng harassment at pagkalipas ng isang buwan. Pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Boyet ay isang malagim na insidente ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Ginahasa ako ni Ramon ng makailang ulit. Binaboy niya ang aking pagkababae at palagi niyang sinasabi sa akin na handa niyang babuyin pa ang aking buhay hanggang sa hiwalayan ako ng aking boyfriend, Papa Dudut. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nadumihan ako sa pagkababae ko at dahil sa trauma ay madalas umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Boyet dahil natatakot ako na buweltahan niya si Ramon. Desidido na kasi ang amo ko na patayin si Boyet. Oras na makialam ito sa akin. At dahil sa mahal ko si Boyet at gusto ko siyang mailigtas sa kamay ng demonyong si Ramon, ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa kanya. Boyet, may sasabihin ako sa iyo. Paniwala habang kausap siya noon sa phone. Ano ba yan? Pagalang tanong ni Boyet sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa iyo. Pero kasi Boyet, sorry. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilan na humagulhol. Sorry? Bakit ka humihingi ng sorry sa akin? Wika niya na nagdedemandang sagot. Boyet, patawarin mo ako. Pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Sinabi ko yan, Papa Dudut, dahil alam kong yun lamang ang tanging paraan para maisalba ko ang kanyang buhay. Ano? Pero bakit? Hindi naman.
Hindi makapaniwala si Boyet sa mga sinabi ko. Basta, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Giit ko na lamang. Pero knowing Boyet ay hindi yun titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Pero bakit, Tina? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Bigla-bigla na lamang. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Nagkakabuti naman tayo Nag-aalala si Boyet. Kasi Boyet, hindi na kita mahal. Pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwala, Tina. Huwag mo akong lokohin please. Ang sabi ni Boyet na nagtaas na ng boses. Sa sobrang pag-aalala sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kita mahal. Muling pagsisinungaling ko. Maya-maya'y narinig ko namang umiyak si Boyet sa kabilang linya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha? Meron bang nananakot sa'yo? Ano? Tinatakot ka ba ng amo mo? Tanong niya. Walang kinalaman ang amo ko sa desisyon ko. Pagsisinungaling ko. Pagkatapos ay binaba ko na ang phone. Hindi ko naman napigilang umiyak dahil hindi ko akalain noon na umabot sa ganon ang lahat. Papadudot. Hindi totoo ang lahat ng sinabi kong yon kay Boyet. Dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Boyet sa impyernong naranasan ko. Pero may awa ang Diyos dahil isang araw ay may dumating na mga pulis at inaresto nila si Ramon. Habang ako ay dinala din sa presinto at kinumbinsin ang mga pulis na magsampa ng kaso laban sa abusado kong amo. Pagdating naman doon sa presinto ay nagulat ako nang makita kong naroon si Boyet. Yun pala, siyang nagsumbong sa pulis tungkol sa aking kalagayan. At yung mga tawag pala niya sa akin ay recorded pala ng mga pulis. Kaya nakumpirma nila. Ang inabuso talaga ako. Siyempre, nagsampa ako ng patong-patong na kaso kay Ramon kasama ang rape. Pagkatapos noon ay niyakap ko naman si Boyet at nagpasalamat kasi niligtas niya ang buhay ko. Papadudot. Hindi ako iniwan ni Boyet sa laban ng buhay ko. After a year ay nasintensyahan ng korte si Ramon ng habang buhay na pagkakabilanggo. Another sigh of relief yon sa akin. Pagkatapos noon ay nagbagong buhay na ako sa tulong ni Boyet. Nagsama kami at dito na tumira sa Malibay, Pasay City. Sa tulong din niya ay nagpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ako ng senior high school. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako bilang casino dealer sa isang casino sa Pasay City, habang si Boyet naman noon ay na-promote bilang supervisor sa isang mall sa Ortigas. Papadudot, masaya na kami sa buhay ngayon. Wala pa rin kaming anak, pero nagpaplano kaming magkaroon pagkatapos ng kasal namin ngayong 2026. Ang panalangin ko na lamang sa Diyos ngayon ay maging maganda sana ang aming pagsasama bilang mag-asawa at huwag sana siyang magsawa na bigyan kami ng blessing sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. At sana'y mabigyan ninyo ito ng pagkakataon na mabasa sa inyong YouTube channel. Muli, God bless at more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tina.